Ang aking pong paksa ngayong gabi patungkol sa pagkatagumpay sa pita ng laman, mga kapatid ko. Sabi ni Bishop Bacani, itong ating panahon ay age of carnality. Age of carnality. Very carnal, makalaman ng tao, mga kapatid. Kabi-kabila. Lalo tigit ang influence ng internet, mga kapatid ko. Ang ating pong pinagmumula ng kaaway o ng problema natin, ng ating personal problems, the world, the flesh, and the evil spirits. Ngayon ang ating tatalakayin na isa sa mga pinagmumulan ng ating personal problems bilang Kristiyano. And that is the flesh, mga kapatid. Flesh. Ang sabi po sa Galatians 5:16, do not gratify the desires of the flesh. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman sapagkat ang pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi niyo magawa ang ibig ninyong gawin. So ano ba itong tinatawag nating laman? Una, ang flesh o laman ay hindi po ito yung body. It is not our body. Ang ating katawan ay nilikha ng ating pong Panginoon bilang kasangkapan upang ating magawa yung nais ng Espiritu. Ang katawan maaaring sumama, maaaring mapabuti. Depende kung paano mo ina-allow na gamitin ang iyong katawan. Ano ina-allow natin sa ating katawan? Saan mo siya ina-allow na kung anong dapat niyang gawin? Depende ito sa ating pong pinagagawa sa ating katawan. Pero hindi yung katawan ng flesh mismo. Hindi rin yung ating emotion o damdamin. Sapagkat ang emotion ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi rin po yung sexual desires o sex sapagkat ang sex sa mata ng Diyos ay sacred upang ang mag-asawa na pinag-isa sa dambana na ikinasal ay makapag-procreate, makapagbuo ng isang pamilya, mga kapatid ko. So, hindi ang katawan natin, hindi ang emotion, hindi ang sexual desires ang tinutukoy na laman na huwag nating susundin. Ito'y walang iba, kundi ito po yung nais, nasa, gawi, o ibig ng tao na taliwas sa kalooban ng Diyos. Ano-ano yung ating nasa, nais, gawi, o ibig na against sa kalooban ng Diyos, yan yung laman. Ano ba yung ninanais mo na against sa kalooban ng Panginoon? Ano yung ating mga gawi at mga iniibig gawin na taliwas sa kalooban ng Panginoon? Yun po yung tinatawag na laman. And to be exact, ito po nakalagay sa Galatians 5, verses 19 to 24, hindi maikakaila ang gawa ng laman. Pangangalunya, yan, adultery. Ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa hindi mo asawa. May asawa ka, pero ikay nakapagrelasyon sa hindi mo asawa. O wala kang asawa, nakipagrelasyon ka sa may asawa, yan po'y adultery. Meron namang fornication. Isa ring uri ng kahalayan, fornication, sexual intercourse outside marriage. Parang premarital sex. Wala pang kasal, tumikim na sila ng sex, mga kapatid ko. Meron namang sodomy. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ito po yung kasalanan sa Sodom. Mga kapatid, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sodomy. Meron naman tinatawag na solo sins. Wala kang kapartner, mag-isa ka lang. Alam niyo tinutukoy ko, mga kapatid ko. Yan po'y talamak na laman, mga kapatid ko, sa Panginoong Jesucristo sa kapanahon ng ngayon lalo na. Nung ako'y nasa London, isang attendees natin, mga kapatid, o attendee, ang nagpa-counsel sa akin at humingi ng prayer. Siya po'y merong asawang Briton o British. Ang sabi niya, Brother Rafi, hindi ako ginagalaw ng aking mister. Nang madiskubre ko, siya ay naloloko sa video. Mga kapatid, yung mga pornographic na movies.
Yun ang kanya kinahuhumalingan. Hindi niya ginagalaw yung kanyang asawa, pero ang kanya kinahuhumalingan at nagiging addict siya yung pong mga madalaswang panoorin sa internet, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Yan po isang solo sins. Ano pa? Karimari-mari na pamumuhay. Halimbawa, yung pong incest, kadugo mo, nagtatali kayo. Incest, mga kapatid ko. Karimari-mari na pamumuhay. Kahalayan, ito'y maaaring kahalayan ng isip, kilos o gawa. Mahalay na kaisipan, kilos o gawa. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi, o party spirit, mga kapatid ko. Paglalasing, nasa Bible pala yan, paglalasing, mga kapatid ko. Ang manginginom daw ay tatlong klase. May elementarya, high school, college. Yung mga manginginom. Yung elementarya, ang tawag dyan, abrigana. Iinom ng konti, pampaganang kumain, pampaganang matulog. Yung pong high school, medyo malakas na uminom. Kung yung elementary perdigana, yun pong high school, kung yung pong elementary abrigana, yung high school na medyo malakas uminom, perdigana. Kainom, nagkandiperte-perte yung kanyang lalamunan, pati yung kanyang bituka. At yung college, mas malakas. Kung yung elementary abrigana, high school perdigana, yung college pahigana. At pag siya'y nakahigana at hindi na makakabangon pa, ilalagay sa kanyang lapida ang malaking SLN. Anong sa lasing namatay? Sa laklak namatay. Yan. Nasa Bible pala yan. Paglalasing. Ako po'y dating bilanggo sa paglalasing, mga kapatid. Walang taros na pagkasaya at iba pang tulad nito. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So marami pa. At marami pang tulad nito, mga kapatid ko. Ngayon, may dalawang method paano magagapi itong laman, mga kapatid ko. Ang una ay yung tinatawag na low approach o willpower approach. Ito po yung approach ng Hudyo, pero hindi effective. Ito po yung nagiging cause ng kanilang frustration. Bakit? Yung gumagamit ng low approach o willpower approach, ito po yung nakikinig sa salita ng Panginoon, naniniwala sa salita ng Panginoon, at kanyang dinidesisyonan na sundin ang batas o ang salita ng Panginoon. Ngunit, nais niyang ito'y gawin, ngunit hindi niya magawa. Bakit? Sapagkat sabi sa Biblia, ang batas ay spiritual at ang tao ay karnal. Ang tao ay makalaman, samantalang yung utos na kanyang sinisikap sundin, spiritual. Kaya kahit anong gawin ng tao na hangaring sundin ng batas, ang kautusan, bigo siya. Tingnan po natin sinasabi sa Biblia, mga kapatid ko. Romans 7 verse 14. Alam natin na spiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinususuklaman ko ang siya kong ginagawa. May conflict, hanggang desire lang, hanggang resolution, pero sa gawa, failure siya, mga kapatid. Romans 8:3-4. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. So walang tao makasunod sa kautusan sapagkat likas na mahina ang tao. Pero sino gumawa? Ang Diyos. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong ito'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Amen? So yung hindi magawa ng tao because sa kanyang likas na kahinaan, ang Diyos ang gumawa. Isinugo yung kanyang anak na katawang tao sa anyo ng taong makasalanan at siya ang gumapi sa kahinaan ng laman.
Amen, mga kapatid ko? Romans chapter 7 verse 18. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawang makasalanan. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Kaya tayo, hanggang resolution lang, pangako. Pero sa gawa, laging napapako, mga kapatid ko. So, hindi effective ang low approach o willpower approach sapagkat likas tayong mahina, mga kapatid. At yung batas na ating sinusunod ay spiritual. Ang pangalawang solusyon, paano pagtatagumpayan ang laman ay yung tinatawag natin sa English na yielding to the power of the Holy Spirit. Batas ng trapiko yung minsan nakalagay, yield. Ang ibig sabihin nun, yung motorista na kung saan nakatapat sa kanya yung yield, katagang yield, magbigay ka dun sa motoristang sa kabila. Amen? Magbigay. Hayaan mo ating mauna yung isang motorista bago ka. Yield. Kaya isa yun, yielding to the power of the Holy Spirit. Magpaubaya tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na pinadala ng ating Panginoon upang ating magsilbing sanctifier, tagapagpabanal. Ito po yung papel ng Holy Spirit to make us holy, to be like Christ. Siya yung ating sanctifier, comforter. Siya yung ating lakas na medyo mahirap tanggapin sapagkat hindi nakikita ang Holy Spirit. Kung si Kristo nga nagkatawang tao, nakita ng tao, napakinggan ng tao, nakita ng mga tao ang kanya mga kahangahangang ginawa. And yet, marami pa rin hindi niniwala kay Jesus. Di lalo na yung Holy Spirit na hindi mo nakikita. Kaya medyo mahirap tanggapin yung Holy Spirit. Amen? Pero siya'y nananahan sa atin, mga kapatid ko. At siya ang dahilan upang tayo maging mga mananagumpay, mga kapatid. At akin pong ina-attribute ang aking pagbabagong buhay, mga kapatid, sa Holy Spirit. Sapagkat kung wala siya, wala akong magagawa. Napakahina kong tao, wala akong self-control, mga kapatid ko. Pero through the years, 43 years na po ako sa renewal. 43 years. Binibilang ko po yan. Kasi noon, ang aking pangamba, tatagal kaya ako? Next year kaya, andito pa kaya ako? Meron akong agam-agam sapagkat kilala ko sarili ko, ako'y mahinang tao. At naninirahan sa lugar ng mga masasama. Napakasamang influence, mga kapatid ko. Kaya ang aking po kinakatakutan, baka ako'y madagit muli at pagbalik sa lumang buhay. Pero awa ho ng Diyos, mga kapatid, yung aking kinatakutan, hindi nangyari. Nandito pa rin ako nakatayo, matatag sapagkat ako'y naniniwala ang Holy Spirit ang gumagabay at tumutulong sa akin. Amen? 2 Peter chapter 1 verses 3 to 4, tinanggap natin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Tinanggap daw natin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Amen? Hindi nagkukulang ang Diyos. Ipinagkakalob niya sa atin ang sapat na ayuda at tulong. Matapos tayong iligtas ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, kung siya'y bumalik sa langit, ipinadala yung Holy Spirit. Siya yung tagapagpabanal sa atin. Ligtas na tayo sa ginawa ni Kristo Jesus. Kaya lang, nandito tayo sa mundong ito. Na andyan ang ating kalaban, ang demonyo, yung laman, at yung worldly values, relationship, and worldly ideas na napakalakas, maka-influence sa atin. Mga kapatid. Kaya pinadala ng Panginoon yung atin pong gabay at lakas, ang banal na Espiritu Santo. Amen? Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simboyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos, mga kapatid ko. Amen? So yung Holy Spirit ang atin pong gabay
at ating kalakasan at tagapagbanal. Tinanggap natin siya nung tayo tumanggap ng bautismo, baptism, nung tayo mga bata pa, mga kapatid. At ngayon, sumasa atin ang Holy Spirit. How to yield to the Holy Spirit? Nasa atin na siya. But we have to yield. Magpaubaya ka sa banal na Espiritu Santo. Amen? So number 1, how to yield to the Holy Spirit. Paano mo siya bibigyan ng pagkakataon makakilos sa buhay mo? Number 1, decide to let Jesus be the Lord of every areas of your life. Decide to let Jesus be the Lord of every areas of your life. Tayo po'y magpasya, mga kapatid ko, na gawin si Jesus ang Panginoon ng lahat ng bahagi ng ating buhay. Ibig sabihin, lahat ng area ng buhay mo, surrender mo kay Kristo Jesus. Amen? Lahat. Hindi parang nagpapasok ka ng panauhin sa bahay niyo hanggang sala ka lang. Hanggang sala ka lang. Ipupunta sa CR, magpapaalam pa. Kinakailangan pa magpaalam. O hanggang sala ka lang. Pag si Kristo, lahat ng bahagi ng ating pong tahanan, pwede niyang pasukin. Pwede niyang pakialaman. Amen? Ang buhay may asawa mo, ang buhay negosyante mo, ang iyong pagiging pag-aaral, papasukin niya ni Jesus. Siya yung Lord ng ating pong bahagi ng ating buhay. Amen? So decide to let Jesus be the Lord of every areas of our life. Tapos pangalawa, meditate on His Word. Meditate. Napakahalaga nito, mga kapatid. Salita ng ating pong Panginoon. Walang lalago sa atin spiritually kung hindi nakababad sa salita ng Panginoon. Nung ako po'y bago-bago pa lang, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, hindi ko lang ginuguhit-guhitan. Nakailang Bible na po ako mga kapatid. Ginuguhitan ko at lahat ng tumitimo sa akin na Word of God, sinasalin ko sa notebook, sinasalin. At ako'y lagi bawat araw, ako'y nagme-memorize ng 5 biblical passages. 5 araw-araw, mga kapatid. And without me knowing, yun po'y nakalagay na sa subconscious ko. At dahil yun nasa utak ko na, hindi ko man masabi minsan ng verbatim, word for word, pero alam ko may ganong salita ng Panginoon. Alam ko sabihin yung in my own word. Maaring hindi verbatim o word for word sa Biblia, pero pwede ko sabihin sa sarili ko salita na meron nun sa Biblia, gantong book, gantong chapter, gantong verses. At yun ay nasa aking subconscious. At lumalabas yun kapag halimbawa nakikipag-usap ako. O kaya nagsishare, lumalabas yun. O kaya may mga pangyayari, naaalala ko yun. Ginagabayan ako ng salita ng Panginoon. Ito'y naaalala ko Nung ako'y nag-aaral sa Lyceum of the Philippines, panggabi ako Doon ako dumadaan sa Intramuros sa ilalim. Mga kapatid, panggabi. So, nung kami nasa ilalim ng underpass, nung kami papaakyat na, ilang eskwelahan kami doon. Letran, Lyceum, Mapua, tsaka yung Manila High School, doon din yan. 4 na eskwelahan, mga kapatid ko. So magulo sa Intramuros, magulo. Gusto pa yung rambulan ng mga fraternity. Nung kami paakyat na sa underpass, biglang meron narinig kaming napakalakas na pagsabog. Sabog. Napahinto kami. Konti lang kami naglalakad sa ilalim. Nung tahimik na, kami naganyak na umakyat na sa hagdan. Pataas, paahon. Nung nandun na kami palabas na kami sa ilalim, nakita namin yung napakakapal na usok. Yung pala may nagrambulang mga estudyante at nagpasabog ng pillbox, kaya mga usok, mga kapatid ko. Di agad-agad kami magkakasabay lumakad, nagdumali kasi takot kami ma-involve, mga kapatid ko. Nang madaanan ko, kasi madilim yung Intramuros may ungol. Nung lingunin ko, may isang estudyante nakasampay sa barbed wire, duguan. So lalo kami nagmadali, lalo na ako. Kasi may klase kami. Ayoko madamay doon. Biglang naalala ko yung Good Samaritan. Pag atin-atin ko ng mga prayer meeting, kasi ako po'y nasa renewal na noon.
Naalala ko yung Good Samaritan. May dumaang Libita, saserdote, nilampasan yung dugo ang nakahandusay sa lupa. Naalala ko po yun. At yun ang naging dahilan para ako'y huminto, lumingon, at lumapit dahan-dahan doon sa sugatang estudyante. Nakita din pala ng mga kasabay ko, estudyante at cigarette vendor, yung aking paglapit. Kaya hindi lang ako lumalapit, kundi may kasama pa ako. Nakatulong. At kami tumawag ng sasakyan, jeep, sinakay namin yung na-aksidente at aming sama-samang dinala sa PGH. Nung aming madala, mga kapatid, may klase ako, ako'y bumalik sa eskwelahan. Paglakad ko, ang gaang ng pakiramdam ko. Napakasarap makagawa ng pagkakawang gawa sa isang tao na nangangailangan. Amen? So, Word of God ang siyang nagka-convict sa akin para gawin yun. Nakalimutan ko yung sarili ko na may klase ako. Kasi nga yung Word of God, napakalakas ng influence. Kaya napakahalaga na tayo po'y nagsisikap na ating ilubog ang ating sarili sa salita ng ating pong Panginoon para tayo po'y maging mananagumpay, mga kapatid ko. And also, read spiritual books. Naging hobby ko na po'y mamili ng libro na spiritual books at pati mga tapes, mga kapatid, na mga makalagit na awitin, binibili ko yon, mga kapatid. Sapagkat itong mga spiritual books na nababasa natin ay nakakatulong sa ating paglago. Sapagkat nung ako po'y bago, mga kapatid ko, ako'y hangang-hanga sa mga speakers na akin napapakinggan. Hindi ako humahanga sa galing nila magsalita. Ako'y humahanga paano sila nagbagong buhay. Ang lagi ko nasa isip, sana magkaganon din ako. Magbago rin ako. Amen? Yun ang unang-una ko hinahangaan. Kung paano siya nagbagong buhay. Sana magkaganon din ako. Kaya taon-taon, ang binabantayan ko, next year kaya, ano na kaya ako? Next year kaya, tanggal na ito, tanggal na ito. Tanggal na yung sigarilyo ko, yung alak, yung drugs. Kapatid, yun ang aking laging in-expect. May pagbabago taon-taon. Dahil kung walang pagbabago, malakas makapagod at malakas makapanghina. Dahil parang walang nangyayari sa akin sa pagpunta-punta sa prayer meeting. Kung walang pagbabago sa akin, magaganap. Kaya lagi ang akin pong ina-anticipate, yun pong pagbabago. Sana magkaganon din ako, mga kapatid ko. Amen? At next is, rejoice in all circumstances, mga kapatid ko. Napuno tayo ng pasasalamat sa ating pong Panginoon. Kahit may mga problema tayo, in the midst of our personal problems, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God. Tayo manampalataya at manangan na kahit hindi maganda pangyayari, ito'y may magandang idudulot bandang huli. Amen? Sapagkat sabi sa Romans 8:28, in all things God works for good to those who love the Lord. Sa lahat nagmamahal sa Panginoon, ang Diyos ay kumikilos at gumagawa para sa ating ikabubuti. Kahit pangit pa nangyayari sa ngayon, kung mahal mo Diyos, ang dulo ng lahat ng yan ay pawang kabutihan na hindi natin makita at maunawaan sa ngayon. For example, si Joseph the Dreamer, ang haba ng kanyang trahedya ang haba ng paghihirap, at sa haba ng kanyang paghihirap, ang hirap makita that God is good, na ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Sapagkat puro kasama ang nangyari kay Joseph the Dreamer. Kinainggitan ng mga kapatid. Pinagnasaang patayin. Mabuti na lang meron siyang isang kapatid na nagsabing, wag, kawawa naman ang ating magulang. Mahal kasi niya si Joseph. Inihulog na lang sa balon. At may dumating na mga lakal, ipinagbili nila si Joseph sa mga lakal. At yung mga lakal na taga-Egypt, dinala si Joseph sa Egypt. At siya'y tuluyang nalayo sa kanyang ama, nalayo sa kanyang amang pinakamamahal. At doon sa Egypt, muli siyang ipinagbili bilang alipin sa isang military commander na si Potiphar. Si Potiphar na commander, military commander, ginawa niyang katiwala sa kanyang tahanan si Joseph. Ngayon, yung asawa ni Potiphar na isang Egyptian, ay may lihim na gusto kay Joseph the Dreamer. At hindi kanya tinutukso. Nung siya makakita ng pagkakataon na silang dalawa lang sa palasyo, sabi niya, Jose, sipingan mo ko. Walang ibang tao nakakita sa atin. Walang ang tao nakakita sa atin. Pero nakikita tayo ng Diyos. Sabay talikod sa babae.
Yung babae, na-imbierna, napahiya, kaya nung dumating yung asawa niya, nagsumbong ng kasinungalingan na ito'y naging dahilan ng pagkakulong ni Jose. Nakita niyo? Kinainggitan, inihulog sa balon, ipinagbili bilang alipin, nakulong, ang haba ng hirap, ang haba ng trahedya sa buhay niya. Nasa ng goodness of God? Hindi mo makita. Pero sa bilangguan, siya nagkaroon ng inmate na naginip. Dahil si Jose marunong mag-interpret ng panaginip, kanyang ipinaliwanag ang ibig sabihin ng panaginip ng kanyang inmate. Natuwa yung inmate niya, naging magkaibigan sila. Dumating ang time, nakalaya yung kanyang inmate. Nung ito'y nakalaya, may nangyari sa labas, doon sa laya. Yung pero na mataas ang katungkulan, na naginip din. Yung mga pero, yung mga hari noon, masyado po nilang tinuturing na napakahalaga ang panaginip sapagkat nagsisilbing gabay nila. Kaya mahalaga na mayroong mag-i-interpret ng panaginip. Kaya mahalaga yung mga nagpapaliwanag ng panaginip noon, parang nagsisilbing mga advisor ng hari at ng pero ito. Advisor, political advisor. Kung kami ba ipapasok sa gera o hindi. Ano ba dapat natin gawin? Ayan. Nagpatawag yung pero ng mga magaling mag-interpret ng panaginip. Ngunit walang isa man sa kanila ang kinalugdan ng pero, yung kanilang explanation. Yung inmate ni Joseph sa bilangguan ay nagpunta doon kay pero at nagsabi na, meron po akong kaibigan, magaling magpaniwanag ng panaginip. Sige, ipatawag siya. Tinawag si Jose. At sa harapan ng pero, ininterpret ni Jose yung ibig sabihin ng kanyang panaginip. Nalubhang nagustuhan ng pero. Kaya sa tuwa ng pero, ginawa niyang Governor of Egypt si Jose. O Prime Minister of Egypt si Jose. At tamang-tama naman, nung si Jose ay naging somebody na, dignified, powerful, may nangyaring matinding salot sa Israel. Kung saan naroon yung kanyang magulang, tatay niya, at mga kapatid niya. Nagkaroon ng taggutom o famine. Walang makain ng tao, pati hayop, mga payat. Kaya ang Israel ay napilitang tumakbo sa Egypt para humingi ng relief goods, ng ayuda. At napakaraming Hudyo nagpunta sa Egypt para humingi ng ayuda. At nung lumabas si Jose para harapin yung mga humihingi ng ayuda mula sa Israel, nakilala niya yung kanyang mga kapatid na payat, na gusto niya sanang yakapin, pero pinigil niya yung kanyang damdamin. Siya tumakbo sa likod ng pintuan at doon siya humagulhol. Nag-umiyak. At ang sabi niya sa kanyang mga kawal, ibigay ang lahat ng kanilang pangailangan. Kaya't umuwi yung mga Israelita na baon-baon yung kanilang pangailangan. At dahil kay Jose, naligtas ang Israel sa isang tag-gutom, mga kapatid ko. Amen? So ang tagal ng trahedya, ang haba. Amen? Ang hirap makita that God is good, na ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa buhay niya. Pero bandang huli, ayun pala yung goodness of God. Kung hindi nangyari kay Jose yun, sino magliligtas sa Israel sa tagutom? Mga kapatid ko. So ganyan din. Kung tayo po'y nagsisikap na maging matagumpay sa laman, pero meron tayong mga problemang dumarating, mga kapatid ko, rejoice pa rin. At manalig na ang lahat ng ito'y mauuwi sa mabuti. Amen? Hilingin natin sa Panginoon yung pangunawa upang ating maliwanagan, mga kapatid ko. Ganyan po ko eh. Tuwing ako'y magkakasala noon, nung ako'y mahina pa, hindi pwedeng hindi ka makonsensya, guilty feeling. So ang hirap maging masaya. Down na down ako, mga kapatid ko. Alam niyo, saan ako hinihila ng aking paa? Sa kumpisalan, harapan sa pare. Yung pari na yon sa aking pambalik-balik sa kanya, naging spiritual director ko na. Di alam niya na yung naging pulot-dulo ng buhay ko. Mga kapatid, timbabags para akong buksingero na bagsak tayo. Na kahit bubog sarado na, tumatayo pa rin. Ako sumusuko. Inuunawa ko rin sarili ko at pasensyoso rin ako sa sarili ko na hindi pa tapos yung Diyos sa akin. Punta ko sa kumpisalan. Magkukumpisalan, hihingi nila ng payo sa pare. Sa awa ng Diyos, mga kapatid ko, nalampasan ko ang lahat ng iyon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So rejoice in all circumstances. Accept problems
as crosses na inaalaw ng Diyos sa atin, mga kapatid ko, upang ating magsilbing kalakasan, mga kapatid ko. Huwag tayo malulungkot, huwag tayo masisipayo. Patanggapin natin yung mga problema bilang cross na inaalaw ng Diyos sa atin buong buhay. And the next, exercise God's authority. Ano yun? Atin pong i-declare yung tagumpay ni Kristo laban sa laman. Nung siya nagtagumpay sa krus, kasama ito sa kanyang pinagtagumpayan. Halimbawa, inaalipin ka ng pagkagalit, paninibugo, o sama ng loob. I-declare mo na pagtagumpayan ni Kristo ang lahat ng ito. Sama ng loob na pagtagumpayan ni Kristo Jesus. Amen? Ating i-declare yung katagumpay ng Panginoon because the victory of Christ is also our victory. And then, Christian community. Mapakahalaga ng ikay isang miyembro ng Christian community, mga kapatid ko. Outside Christian community, ikaw ay easy target ng demonyo. Kinakailangan ikay nasa loob ng Christian community. Meron kang kinakaanibang church upang mag-iba ang iyong surroundings. Mag-iba yung kaibigan mo, yung mga tao na kapaligid sa'yo, mag-iiba. Mag-iiba yung topic ninyo. Pati music mo, mag-iiba eh. Noon ang aking musika, heavy metal. Ang aking mga kasama kakwentuhan, adik, lasinggero. Nung ako'y nagkaroon ng Christian community, nag-iba. Pati mga kwentuhan, nag-iba. Ang mga pag-uugali, nag-iba. Christian attitude, ang aking pong nakikita. Bago yung aking community, yung aking paligid. Amen? At unti-unti, mahahawa ka doon sa kanilang paglago, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. So, Christian community. At may mga magpipray para sa iyo. Next is sacrament. Eucharist at saka yung confession, mga kapatid. At panghuli, patience. So, be patient with yourselves. God is not finished with us yet, mga kapatid ko. So, ako po'y inalipin ng matagal ng sigarilyo, drugs, alak, pornography. Addict din po ko dyan, kapatid. Pornography, magazine at video. Ako po'y alipin yan, mga kapatid ko. Ano pa? At dahil po ako'y masyadong na-addict sa mga yan, pornographic, magazine and videos, ako po'y punong-puno ng kalaswaan ng aking isipan. Kalaswaan ang mga filthy words and filthy thoughts. Marumi ang lumalabas sa aking bibig, malaswa, kapatid ko. Sa lumang buhay ko, hindi ako magugustuhan. Amen? Marumi yung isip ko, marumi yung lumalabas sa aking bibig. But thank God, mga kapatid ko, matapos ako makipag-battle sa lahat ng yan, nakalaya na ako, mga kapatid ko. Amen? At kayo nagbabahagi at naglilingkod sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. Amen? So mga kapatid, kung meron sa ating inaalipin pa, at andyan pa sa pangalipin ng pita ng laman, don't give up. Nauunawaan tayo ng ating Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, tsaka ka lumapit sa akin kapag iniwan mo na yan. Hindi. Ang kanyang paanyaya, come as you are. Lumapit ka sa akin bilang ikaw. Dala ang iyong kahinaan at tutulungan kita. Sapagkat apart from God, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Amen, mga kapatid ko? Hallelujah. Tayo po tumayo, mga kapatid. At tayo po'y dudulog sa ating Panginoon na siyang ating kalakasan at matibay na muog, mga kapatid. Come to Jesus right now. Lapit tayo sa Kanya. Tumayo tayo, mga kapatid. And be ready to surrender. Come to Jesus. Amen po. Pagpalang araw po mga brother and sister, ka-pray partners in Christ. Ayan. Ito po ay ang Amor Solo Prayer Meeting episode noong February 28, 2025. At dito po ay ang topic po ni Brother Rapi ay ang paano mapagtagumpayan ang pita ng laman. So marami pala siyang na-mention, no? Hindi lang pala pangangaluya or adultery, no? Ang sanhi ng pagkakasala o sa mga pita ng laman, sa udyok ng laman. Kasama rin pala dito yung fornication, ayan, yung pag-iisip ng malaswa, at ano pa ba? Pagkakabahagi, galit, uot. Ayan, so marami pa po siyang na-share dito. And ayan, marami po tayong matututunan sa episode na ito ng Amor Solo Prayer Meeting. Ayan,
Muli po, pwede niyo pong puntahan sa comment section ang link, ang full video at magdadirect po yan sa ating Delta Broadcasting System, the official YouTube channel of El Shaddai Ministry. Kaya patuloy po tayong makinig, magnilay po ng salita ng Diyos. Sabi nga ni Brother Rafi, come to Jesus. So, ang pinaka power para maiwasan ng mga pita ng laman na ito ay lumapit po tayo sa Panginoong Hesus, no? Si Jesus Christ wala siyang residue or kagana-gana sa mga ganitong bagay. So gayahin po natin ang Panginoon na banal sa lahat ng bagay. The lifter and perfecter of our faith. At muli po, ang complete video ay nasa comment section at patuloy po tayo nag-aanyaya na dumalo po tayo sa inyong sa mga gawain, sa mga chapter po sa lugar ninyo, wherever you are, brother and sister, prayer partners. And muli po, ang gawain ay Tuesday and Saturday sa Sukat Parañaque, San Dionisio, Ambil City Grounds, at ang Amor Solo Prayer Meeting ay Monday, Wednesday, Thursday, and Friday po yan sa 118 Amor Solo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Ayan. Stay blessed, ka-pray partners, and see you sa next video.